naman, para po lahat po ng blessing ng Lord ay buksan na natin. Amen. Ang lakas ka, Kevin. Dito kayo, mag-chat ka sa likod. Balance yung driver. Sis, dito ka sis. Ano yung mga pastor natin dyan eh? Si ano. Handa na po ba tayo pumarap sa Panginoon ngayong araw? Amen. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang sarili po natin? Okay naman po. Buti po. Kahit po may mga yumayani-yani, hindi po ba tayo natitinag? Sana yun. Wala pa yung mga Ramones family. Sila sa online. Kids. Sa online sila. Sabi po sa Hebrews, Hebreo, talata 12, versikulo 28. Tagalog. Kaya nga, yamang tayo tumanggap ng isang kaharian hindi matitinag, tayo magpasalamat at sumampa sa Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at banal na tao. Amen. Kagaya nga po kanina sinasabi ko na hindi po ba tayo natitinag sa kabila po ng naranasan natin mga pagsabog sa ating paligid. Sabi nga po dito sa talatang ito, ang mundong ating ginagalawan ay puno ng pagbabago at kawalan lagi ng katiyakan. Ngunit ang kahariang pinagkaloob ng Diyos sa mga nananalig kay Kristo ay hindi kailanman matitinag. Amen po ba? Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa bagay ng mundong ito, kundi sa walang hanggang pangako ng Diyos. Dahil dito, ang tamang tugon ng isang manampalataya ay ang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Ang puso mapagpasalamat ay nagbubunga ng tapat at pagsamba at pasunuring namumuhay. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa loob ng panambahan, kundi makikita sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga salita, gawa, at pakikitungo sa kapwa. This verse also encourages us na sumumpa sa Panginoon ng may paggalang at banal na takot. Kinikilala ang kanyang kabanalan, kapangyarihan, at kadakilaan. At paggalang sa Diyos ay nagtutulak at sa atin na mamuhay ng banal at maging tapat sa Kanya. Today, we have to stay still, strong, and always have faith to God. Whatever what we have right now, trials, situations, circumstances, always remember, mga kapatid, na ang kingdom of God are not shaken. Kaya tayo patuloy magpasalamat, sumamba at maglingkod sa Panginoon ng buong puso sapagkat siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at karangalan. Amen. Amen. So, tayo po manatiling matatag, be still, dahil po ang pangako po ng Panginoon sa atin ay hindi matitinag. Amen. So, let's stand po. Pray. Dear beloved God, thank you today that you gathered us before you. Maraming salamat, Father, sa pribilehiyong maging bahagi ng iyong hariang hindi natitinag. Salamat sa iyong biyaya at kaligtasan aming tinanggap sa pamamagitan ng Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay na may pusong lagi ng pagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Father God, turuan mo kaming sumamba sa iyo sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Naway ang aming mga salita, pag-iisip at mga gawa ay maging handog na nagbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Bigyan mo kami ng pusong may tunay ng paggalang at banal na takot sa iyo, upang kami ay mamuhay ng may kabanalan at katapatan. In times of trials and circumstances might come to us, Father, you remind us, Lord, that your kingdom are not shaken.
Palakasan mo ang aming pananampalataya, tulungan mo kaming manatiling matatag at tapat hanggang sa wakas. Father, we lift up to you our Pastor Larry today. Gagamitin mo, Panginoon, sa araw na ito. Puspusin mo siya nawa ng iyong banal na Espiritu Santo. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas, at kalinawan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Naway ang bawat mensahe na kanyang babahagi ay aming tapat at katotohanan lamang, Panginoon. Naway ito nagbigay sa amin ng pagbabago, pag-asa, at lakas sa aming pananampalataya at bawat makikinig nito. Blessing, Father, in His family, Panginoon, and use Him mightily for your glory. Ilawin niyo po namin, Father, ang buong gawain ngayon. Ihanda mo, O Lord God, ang aming mga puso upang tanggapin ay yung mga salita ng may kababaang loob at pagsunod. Pag-isahin mo kami, Panginoon, na may pag-ibig at pagkakaisa at naway ang bawat awit, panalangin, pagbasa ng iyong salita ay bahagi ng aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo. Naway ang iyong presensya ang manguna, Panginoon, sa aming pagtitipon at ang iyong pangalan lamang ang aming may taas. We also lift up, Panginoon, ang aming music ministry, Father God. Bless them, O Lord God. Use their voice for your glory, Panginoon. Mga tinig, mga instrumento, Panginoon, at bawat awitin niya alay ay maging kalugod sa iyo, Ama. At magdala sa buong kongregasyon ng isang taos-pusong pagsamba. Alasin mo, Ama, ang anumang kaba, pagod o pagkabahala. Sa halip, Panginoon, punuin mo sila ng iyong kapayapaan at lakas. Tulungan mo kaming lahat na sumamba ayon sa sinasabi, Panginoon, sa Hebreo, talata 12, versikulo 28, Panginoon, na may pusong mapagpasalamat at may paggalang sa banal at takot. Sapagkat tinanggap namin ang iyong kaharian na hindi matitinag, Panginoon. Ang lahat ng papurit, karangalan at kalawalhatian ay sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, namin dinadalangin. Amen. Amen. A blessed morning to everyone. A people of God. Amen. Hallelujah. Ano po, so marami man po tayong mga kapatid na hindi kasama for today. Ano po, I believe that in spirit we will one. Ano po, yung napakahalaga po kasi sa ating pamilya is we are binding the love of God. Ano po, yung love na there is no limitation. The love that it is not failed, but the love that is unfailing love, yun po yung nagbabind sa atin as a one, as family of God. Amen po ba? Kaya napaka-importante at napakahalaga po that we are here, we have time to be together to praise the Lord and to glorify His name. Amen po ba? Amen! Gusto ko po na tayong lahat ay maging, ano po ba, excited na purihin ang Panginoon. Excited po ba tayong lahat na purihin ang Panginoon sa araw na to? Ano po? Kaya it is our privilege. Ano po? Huwag po tayo maniya. Ano po? That is our privilege to worship the Lord. Our privilege that today we have chance to give back the glory, to give thanks to the Lord of Lords, the King of Kings, the owner of all things. Sabi nga po, heaven and earth will pass away, but the word of God and the God Himself will never, never. Ano po, He will, sabi nga po, He will remain. Ano po, so lahat na nangyayari sa paligid natin, minsan we unexpected things, araw-araw may mga unexpected things nangyayari sa buhay natin, nabibigla na lang tayo, nangyayari ang mga bagay na to. There's a lot of news all over the world na nakikita natin na parang it's a natural disaster, but ang Lord may purpose. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. And we know, we know that still kahit ano pang nangyayari sa paligid natin, still we have God. Amen po ba? We have a powerful God. Yun po yung privilege natin.
nagpapagamit sa atin ng Panginoon. So this is our privilege. So, I just really want to encourage everyone right now that in the presence of the Lord, there is freedom. Ano po, hayaan po muna natin ang ating mga isipin. Let us give all to the Lord. Lahat ng ating mga isipin, lahat ng ating mga worries, lahat ng ating mga problema, ang Lord, narito ako ngayon. It's only you and me right now. I really want to give all the best that I can to worship you. Sa umaga mo ito pang gawin natin. Amen po ba? Amen. But before that, let us one round. I know na nagkamustahan lang po tayo, but it's still one round. Kamustahin natin, yakapin natin ang ating mga kapatid. Alam niyo po ba, we have only one life here on earth. And even ang ating mga kapatid, we really don't know kung kailan po natin sila hanggang makakasama. We don't know kung hanggang kailan natin sila makakasama sa church na to. But today, let us give the best hug, the best kamusta ka na kapatid. I love you with the love of the Lord. Can you say it sa ating mga kapatid? Don't miss someone, kakundi lang po tayo. Let us do it, with the Lord, with the love of the Lord, and let's do it for the glory of God. Nakamustahin po natin sila. Po, hindi natin alam ang nangyayari sa ating mga kapatid. But because we are here, kinakamusta natin sila. We are saying something to them to encourage them. It feel relief sa kanila po. Kaya po, do it with the glory of God and do it with the love of God. Amen po ba? Kamusta ka na? Hallelujah. Tayo po ay lumakad. Napakamustahin natin, yakapin natin ang ating mga kapatid. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Hindi naman tayo magkasama-sama. Mapamawid ka po sa kanya sa bamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Masarap ng piling, papagsama-sama tayo. Amen. Pinupuri siya. Kay sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasama. Kay sarap ng piling, di ba masay sama-sama. Kay sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling, di ba patay sama-sama. Amen. Tunay nga po, Panginoong nakakasarap. Kay sarap ng piling, di ba patay sama-sama. Kay sarap ng piling, di ba patay sama-sama. Amen. Hallelujah. Can we praise ang highest praises? Can we clap to the Lord right now? Hallelujah. Father God, are we ready for God? Are we excited to worship the Lord? Are we excited? Amen. Isa ko pa makita sa ating mga mata that we are excited to meet the Lord. You know what? Today, this is our meeting time to the Lord. Are you ready to meet our Lord Jesus Christ? So, it's our time to meet the Lord, and we are always very expectant kung ano yung gagawin niya, yung purpose niya kung bakit tayo narito. Hindi po nagkataon na narito kayo, even po yung ating pong kapatid si Sismira. Tama po ba your name? Welcome po agad sa gawain ng Panginoon. Ngayon na po namin kayo nakasama. It's not an accident that you are here. Second time, sorry po. Second time. So, there's an accident that you are here right now. May purpose pa ang Panginoon sa buhay ng may araw na to. So, let us continue to worship the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa kakantahin natin that for no weapon forms against us will prosper. Do you believe that? The children of God, the child of God. God, meron po tayong Diyos sa buhay natin. And at tayo po ay napagtagumpayan na. Kung una ng Panginoong Diyos, napagtagumpayan niya sa krus.
Calvario. And here we are right now. That we are here, the God of God. We are already the victor. Ano po ba? Yung paglabas natin dito sa church na to, ano po, it started that we are starting to battle again. Ano po ba? Ano sasabi kong battle? We are already the battlefield kasi po, ay ang ating pakikibaka. Yung mga problema na dumarating sa atin sa araw-araw. May mga problema na until right now, pinoproblema pa rin natin. May mga bagong problema at may mga unexpected problem. But dahil po yung sasabi ko that we are in that battle. Amen. But what's the promise of the Lord and the Word of God? That there's no weapon formed against us. Amen. That is already defeated. It's already defeated. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So let's sing and sing praise to the Lord right now. Bago po itong kanyang ito, so let us, tingnan na lang po natin yung lyrics.
ang pagkilos ng Panginoon sa araw na to. That in His mighty name, the powerful name of Jesus, we will be set free. The work of the devil, of the Satan, is already defeated. And His name, and He is able to heal you. He is able to restore you. He is able to continue to give you strength. He is always there in His mighty name. That's the powerful name of the Lord Jesus Christ right now. Nararamdaman niyo po ba yun? Nararamdaman niyo yung pagkilos ng Panginoon sa araw na ito? Huwag po kayong hiya. And we can say thank you, Lord. Tunay lang ang Panginoon. In every circumstances of my life, you were there. I am not alone. You are always fighting for us. Fighting for us. You are for us, Father God. Thank you, Lord, Father God. Thank you, Lord, that in every circumstances ng buhay natin, sa ating patuloy na pagbabaka, nandoon ang Panginoon Diyos, kasama natin, hindi niya tayo iniiwan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, let's declare it. Let's sing it one more time in the Lord right now. In the mighty name of Jesus. There is power in His name. There is healing. Any kind of sicknesses, ano po, I'm not talking about physical sicknesses only, but any kind of sicknesses that we are struggling right now. Sometimes we are worrying. Sometimes we are stressed. Sometimes we are having emotional feeling. Why we cannot give it to the Lord right now? Amen po ba? That our God is a God of miracle. That God is something our God is a God of impossibilities. Lahat ng posible sa atin, posible sa Panginoong Diyos. Why right now? Can we give it to the Lord right now? Can we give it to the Lord right now? That He is always fighting for us. He is always fighting for us. Amen po ba? Can we sing it one more time? Amen po ba? Hallelujah. Let's declare it. Declare it in wholehearted heart that God is fighting for us. Pushing back the darkness. Lighting up the kingdom. Not ever to shake us. Because God is with us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And God is fighting for us. Pushing back the darkness. Lighting up the kingdom. Not ever be shaken. In the name of napakasarap magpuri sa inyo, Father God. Tunay nga po, Panginoon, that the God that we serve He is able, Father God. He is our limitless God, Father God. Tunay nga po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, we couldn't explain, we couldn't express through word, Father God, how you are moving in the midst of us, how you are moving
inside of us, Father God. But Lord, we are really thankful, Father God. With a grateful heart, Father God. Lord, hindi po kulang pa ang mga salita, Father God. Para may balik ang lahat ng papuri sa iyo, Father God. That, Lord, this is our privilege, Father God, that we are here, Father God, together, Father God, worshiping you, Lord God. Together, Father God, we will lift your name, Father God, into the highest, Father God. Together, Father God, as we will sing praises to you right now, Father God. With thankful heart, Father God. With grateful heart, Father God. Because you are truly, Father God, righteous, Father God. You are truly holy, Father God. You are truly faithful, Father God. You are truly true in our life, Father God. And continuously working inside of us, working in us, Father God. So right now, as we continue to worship the Lord, ano po, hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa umaga nito. Hayaan natin ang kanyang presensya ay patuloy nating maranasan sa gabi sa umaga nito, Father. Hallelujah.
are we. Together I know, righteous and holy. Together I know, faithful and true. Thank the Lord, Father God, for your faithfulness toward us. Thank you, Lord, Father God. This is hearts are beating, Christ we need. Let's continue to worship the Lord. That I know, light of the city. To God I know, faith and the weak. To God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. As you are, so are we. Amen. As you are, so are we. Thank you, Lord, Father God. Thank you, Lord, that the God that whom we serve, Father God, is a powerful God. That the God whom we serve, Father God, is the impossible God. That He can do everything, Father God, that with men, everything is impossible. But with you, there is no impossibilities, Father God. You are the God who is able, Father God, to transform us, Father God. You are the God that will continuously transform us, Father God. Thank you, Lord, Father God. Thank you, Lord, for your love to us, Father God, right now. Through you, Father God, the song that we will sing right now, it says that you are the way maker. Can we sing it and say it with one heart in our life? That He is a way maker. He is a God of miracles. Amen. He is a promise keeper. Amen. Amen. Can we declare that the God that whom we serve is a promise keeper? Amen. Whatever He says, He will do it for my life, for your life. Amen, Tuba. You are. Amen. Hallelujah. Yes, Father God.
our lives right now. We believe and we hold on, Father God, that you will make way for us. Lahat ng ito, Panginoon, ay tunay na gagawaan ninyo ng paraan, Father. And we thank you, Lord, for that truth that you always give your promises for us. Maraming salamat, Panginoon, that we can hold on to your promises in our lives. We all have given promises, but we always fail. But thank you, Lord, that we know that you are the only one who keep promises in our lives. Maraming salamat, Panginoon, that you can do miracles in our lives. Hallelujah, Lord God. We are thanking, Lord God, that you will do miracle things in our lives, Panginoon. Mga bagay na hindi namin aakalain at hindi kaya gawin ng aming mga isip, that you can do it in our lives, Father. Maraming salamat, Panginoon, and we are expecting these things, Panginoon, na gagawin yung Panginoon sa aming mga buhay, Father. Maraming salamat, Panginoon, because your name is power. That your power is healing, Lord God. Hallelujah. For whoever is here who is hurting sa mga oras na to, whoever is hurting right now, may you find the healing in Jesus alone. May you experience the love of the Father, the love of Jesus in your life. May we hold on to His promises in our lives. May we have that confidence that He will keep His promises in our lives. And we are expecting these miracles na ibubuhos at ipaparanas ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating sariling pananaw, hindi natin makita yung solusyon. Hindi natin makita yung magandang bunga. But the Lord is telling us to hold on to His promises. That He will get you through this. Na hindi kanya iiwan, hindi kanya mababayaan kailanman. At alam natin yan. Panghawakan natin yan sa ating mga buhay na kahit kailanman, anuman ang mangyari sa ating mga buhay, hindi na mawawala ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. At the same time, will always remind us of our mistakes, our past. But the Lord is always reminding His love for us, His promises for us, that He will make way for you. Hallelujah! Hallelujah! Let's open our mouths, declaring the goodness and faithfulness of the Lord in our lives. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Father, we praise you. Holy Spirit, thank you for continually moving in our midst. Hallelujah! For you alone be the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Everyone we say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Morning po mga kapatid. Kumusta po? Blessed po ba ang ating morning today? Amen. Amen po. Amen. Praise God. May I request everyone to please rise in reverence to the reading of His Word. The Word of God will be delivered to us today by associate by our beloved Pastor Larry Laureles. And today's scripture verse reference is taken from the book of Psalm chapter 103 verse 19. I repeat, today's scripture verse reference is taken from the book of Psalms chapter 103 verse 19. And I will be reading
from the New King James Version. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom of rules over all. Add blessings to the reading of His word. You may now all be seated. And please, pang-silence ko ang mga cellphone. O, Mapagpalang umaga po sa lahat. Pinagpala na po ba ang Diyos ang buhay natin sa ating pag-aawitan? Ano yung huling message ng kanta? God never stop working. Tugman-tugma sa mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin siya ng the best. Sige po, glory to God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po at maraming salamat din po kay Sister Joyce pagkabasa po ng salita ng Panginoon na kung saan ang ating pong pag-uusapan ay nakita natin sa aklat ng Salmo, Kabanata 103 or awit. Aklat ng awit, 103, talatang 11. Tagalog po tayo. Paki-plus na po ng ating PowerPoint. Tayo po'y manalangin muna. Patuloy. Hallelujah. Panginoon Diyos na aming amang nasa langit ng puno ng habag at awa sa mga anak nyo na patuloy na tapat na nagsisik sa inyo, Panginoon. Lord, we are here again, Panginoon. Salamat po dahil araw na naman po ng Friday na kung saan ito po'y inilaan mo sa amin upang kayo po'y purihin at sambahin sa Spirit katotohanan. Lord, salamat po dahil patuloy kang kikilos at gagawa. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita sa araw na ito ay patuloy naming manamnam, patuloy naming maisabuhay, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, ang mga kapatid naming wala dito, dalangin ko po na sila po ay patuloy na ang Banal Espiritu mangusap sa kanila, Panginoon, na kung paano nyo kami kinakausap, Panginoon, ay ganun din po, Panginoon, at ang mga nakikinig po sa online, Panginoon, bless them, Panginoon, at patuloy silang makinig at mag-watch, Panginoon. At Lord, thank you po sa araw to sa tagumpay, Panginoon. Ito po aming dalangin na ipasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po ay may pamagat na ito po yung text natin sa Tagalog. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at naghahari siya sa lahat. Sa lahat. Walang exempted. Ito po ay may pamagat na ang Diyos na naghahari sa lahat. Yan. Ang Diyos na naghahari sa lahat, or God reigns over all, ay isang theological na tema na tumutukoy sa walang hanggang kapangyarihan at pamumuno ng may lalang. Ang mga sumusunod ay angkop na panimula na sumasalamin sa kadakilaan, sakop at layunin ng kanyang paghahari. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Awit 103 verse 19. Ibig sabihin, walang imposible kay Lord. Lahat eh. Hindi partial, hindi ano lang, hindi yung taga-ron lang sa Asia. Hindi yung taga Middle East lang. Walang ganon sa Panginoon. Lahat ay pinaghaharian niya. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano ang kailangan mo, ay kaya niyang ibigay sa iyo.
Amen po ba? Like, ano? Ang paborito natin, pinansyal. Kayang-kayang ibigay niya yan. Ay, how about ang may sakit? Kaya ba niyang pagalingin? Amen. Dahil He is our great healer. Ano pa? Eh, ang relationship natin, kung ito'y broken or ano man, kaya bang i-restore? Amen. Eh, lahat nga, di ba? Lahat kaya niya. Salamat. Kanina sa prayer pa lang, nabanggit na. Di nasishaken. Di natitinag ang ating Diyos na kung saan siya po yung naghahari sa lahat. Amen. Mga kapatid, kayo ba'y napapagod na? Lahat ng aspeto, siyempre tayo po'y still nasa flesh. Kaya tayo nakakaramdam ng pagod. Napapagod na sa trabaho, napapagod na sa, huwag niyong kapapaguran ng pananalangin, ha? Huwag kayo diyang mapapagod. Pag napagod na kayo dyan, huwag dapat. Dahil siya yung naghahari sa lahat. Tapos mapapagod kang mag-asa kanya. Kaya alisin natin sa puso niya. Kung tayo napapagod na sa lahat ng problema natin, at wala ng control ang nangyayari sa mga kapaligiran, pero ito ang palaala ng Diyos. Sa aklat ng Salmo na kung saan ito binanggit na, nakaupo pa rin ang Diyos sa trono at siya pa rin ang naghahari. Amen? Amen? Ayaw yata yung naghahari ang Diyos, ha? Ayan na nga ang the best. Pag sinabi naghahari, ay lahat, walang exempted. Kaya niyang gawin. Ngayon, may tatlong katotohanan dito na may pag-uusapan tayo. Number 1. Ang trono niya ay matatag. Ang sabi sa aklat ng Panaghoy or Lamentation sa English, ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman. Ang iyong luklukan ay walang katapusan. Ibig sabihin, never shaken. Walang katapusan yung kanyang katatagan. Alam na nga ng tao na ganun yung attribute niya or yung katangian ng Diyos. Ay hindi ko alam kung bakit kung saan sa pa lumalapit, kung saan pa nananalangin. Ay ayan na nga. Lalo na po ang mga Kristiyano na nakakilala na nga sa Panginoon, ay ayaw pang isik, ayaw pang ilagay sa puso na ang aking Diyos ay never change. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi siya nagbabago or magbabago. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at hindi nga po ito nauuga, hindi natitinag. Kung ang Pangulo dito sa lupa ay napapalitan, ang gobyerno ay nagbabago, ang ekonomiya ay bumabagsak. Pero ang trono ng Diyos ay ano? Marami tayong dapat alam doon. Hindi natitinag, hindi nagbabago, hindi mawawasak. Ano pa? Trono nga, siya na nga yun eh. Di ba?
Ang trono ng Diyos ay, ito maganda, lagi natin naririnig. Dito natin gamitin yung word na forever. Naririnig natin sa ibang, sa mga salita ng sanlibutan. Sana may forever. Sa Diyos mo sabihin yan. Sa Diyos, ang forever, until the end na siya ay dumating. He will reign forever. Kung ang mundo mo ay magulo, ang trono ng Diyos ay hindi magulo. Ibig sabihin, organize, anytime, pwede tayong lumapit. Kasi siya sabi, gulong-gulo na ako, kapatid. Sabi, anong gagawin natin? Sa kaguluhan ng iyong mundo, kaguluhan ng buhay mo. Anong gagawin natin? Pray and seek His glory. Kagabi, ano yung message sa prayer meeting? Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng humahanap at totoong ang puso ay nasa Panginoon. Ay yung hindi pala totoo, o hindi tutugunin, kasi ikaw pala'y fake. Ay may ganun ba dito? Mayroon bang fake ang pananampalataya niya? Meron ba? Wala. Salamat sa Diyos. Kala ko meron. May masesiran ka na naman. Kaya yung pagbabasa, pagsik sa Kanya, paghalukay ng Kanyang salita, ay nakakatulong sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating paglakad. Pag hindi kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka nagdi-devotion or ano man, nagpe-pray, ay mangyayari. Siya ba ay malago na patuloy na lalakad sa pananampalataya niya? Hindi, di ba? Kasi hindi nag-isasik eh. Kaya sabi ng Panginoon, isik mo ako. Ano siya ang sinabi sa Matthew 33? 6:33. Si keepers, di ba? Kahit dahil kung hindi mahalaga yon, ay hindi yun ilalagay doon na sumulat. Hindi yung kakasihan ng banal na espiritu. Ay na doon. Kaya isik natin ang Diyos. Huwag nating hayaang tayo easygoing lang sa maghapon, pagdating, may time pa na pumunta kung saan-saan, pero ang manalangin, ang mag-devotion, ang magbabad sa presensya niya ay hindi magawa. Tapos sasabihin mo, gulong-gulo ang mundo ko. Ay ikaw na lang. Ganun pala eh. Hindi ka pala nagsisik sa Panginoon. Ay talagang magulo ang mundo mo. Kaya, ano ang dapat nating gawin dito sa unang katotohanan? Ano yung number one laging dapat nating gawin na para mag-glorify siya, para ang Panginoon ay tumugon sa iyong panalangin, tumugon sa buhay mo, yung desire ng puso mo? Anong gagawin natin? Mag-obey. Pag nag-obey, hindi nyo alam yung obedience equals blessing, di ba? Pero ano yun, bago mangyari yun,
pagtitiwala. Pag nagtitiwala tayo, kahit anong mangyari sa darating na araw mo or sa bawat sandali ng buhay mo, ano kaagadan mo? I trust in you, Lord. Dahil, Lord, hindi ko hawak ang buhay ko. Lahat na mangyayari, alam mo, but I trust in you. Na ako'y iingatan mo, poprotektahan mo, ibe-bless mo ako, lahat ng aking kailangan. Di ba? Yan po ang number 1 na kung saan ang trono niya ay matatag. Hindi matitinag. Hindi mawawasak. Kaya, saan pa tayo? Doon na tayo sa hindi nawawasak. Ay, ang Diyos yun, di ba? Ibigay natin sa Kanya ang buhay. Number 2, or ikalawang katotohanan. Ang paghahari niya ay sakop ang lahat. Katulad ng sabit ko kanina. Sakop ang lahat, ha? Kahit nadong ka pa sa ano yung pinakang top na ng mundo? Greenland na yata yun. North Pole. Kahit nadong ka pa, sakop ka. Ibig sabihin, malaya tayo kasi, imagine, ang paghahari niya ay everywhere. Ang sabi sa unang kronika, verse 11, or talata 11, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay. Sapagkat inyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Talata 12, sa inyo nagmula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Sa ating binasa ay marami. Maraming dinidesire tayo na pwede mangyari. Ang karangalan at pagtatagumpay, sapagkat sa inyo ang lahat ng nasa langit at lupa. Ang katagumpayan pala ay siya pa rin. Anong dapat nating gawin para yung tagumpay na yan or victory ito ay patuloy nating ma-achieve or makamit? Ay ganun pa rin kanina. Trust in the Lord pa rin. Dahil siya yung, He is the source of everything. He is the founder of everything. And He is the creator. So, saan tayo? Lalayo ka pa ba? Ayan ang sinasabi ng Panginoon. Maraming sinambit dito. Karangalan, nagbibigay ng lakas. Diba? Siya ang naghahari sa lahat. Hindi sinabing naghahari siya sa church lang. O sa mga mabubuting tao lang. Ang sabi, sa lahat, siya naghahari. Ibig sabihin, walang specific place. Pinaghaharian niya ang lahat ng area ng mundong ito. Ay halimbawa, sa pamilyang wasak, siya ba ay pwedeng maghari? Amen. Ay sa mga trabahong walang stable, pwede bang maghari din siya? Lakasan nyo, ha? Yan. At baka pahuli wala na. Wala na akong marinig. Sa sakit na matagal nang hindi gumagaling.
Paghaharian ba siya? Pagagalingin ba siya? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa. Ay sa mga kinabukasan na hindi natin alam, siya ba maghahari din? Ayan. Kaya yung bawat sandali ng buhay natin, hindi natin alam ang kasunod na kabanata. Kaya, magtiwala na naman tayo sa naghahari sa lahat. Walang blind spot sa Panginoon. Ano yung blind spot? Yun ay may apply natin ito lagi sa mga carved road na biglang, ay, blind spot. Bulaga. Sa Diyos, walang bulaga. Alam niya lahat yon. Kaya, sa buhay natin, alam niya. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Naalaala ko pala, matanong ko kayo, yung huling mensahe na ang ginamit ng Panginoon, ano yung ating pinag-usapan nun? Ayan. Ay kukumustahin ko kayo. Meron na bang naging transformation sa buhay natin? Amen. Kala ko ngayon wala. At alam ko po, nararamdaman ko po sa inyo. Kasi mahirap magsabi ng amen nang hindi nangyari. Di ba? Aba pag kayo nagsabi ng ang Diyos siya nakakaalam ng puso natin. Kaya wag kayo sa akin, ako'y ginagamit lang ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin ko ang Panginoon. Okay? Salamat po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to God po. At sa ikatlo na po, last but not the least, sabihin naman yung, Pastor, ba't ang ikli? Aba, ay kahit kinikakaikli pa, kung ilalagay mo sa puso mo naman, ay sobra-sobra yan. Hindi tayo nagpapahabaan, paiklian dito. Ang hinahanap ng puso, yung pusong tatanggap at totoo na i-claim niya at ipamumuhay niya ang salita niya. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. At sa ikatlo, dahil siya ay hari, siya ang hari, tayo ay ligtas na magpahinga. Ba't kaya? Sabi ko nga sa inyo kanina, kayo ba'y napapagod na? Opo, nakakaramdam tayo ng pagod. Sino ang robot dito? At pagka mayroon robot na sumagot dito, hindi ko nakatatanong dahil hindi ka makakaramdam. Pag nasa flesh pa tayo, then nakakaramdam pagod. Ngayon, may provision ang God. Ito. Sa ikatlo. Dahil siya ang hari, tayo ay ligtas na magpahinga. Ang sabi sa Matthew, chapter 28, or Matthew, sa 28, hindi ko po nalagay yung chapter 19 yata ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Dapat ang Diyos. Minention yung kapahingahan. 29. Pasanin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Nakatanggap na nga tayo ng kapahingahan, ay meron pa din pala tayong matututunan. Natututo daw tayo. Ano kaya yung matututunan natin? Ito yung Word of God. Siya yan, nagsasalita. Ano yung nasa puso? Ano yung nasa isip kagad natin na matututunan natin sa Kanya?
Ayun. Talagang yung tiwala ngayon ang word of the day. Kagabi pa yun. Tapat at totoo. Yan lang ang hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Ano sabi? Sa Kanya makakatagpo ng kapahingahan. Kapahingahang walang katapusan. Dahil siya yung source ng buhay natin. Hindi na puputol yung kapahingahan yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pagkatiwala natin ang buhay natin, huwag nating pasanin lahat. Ginagawa mong pasan ko ang mundo. Ano ka, Diyos? Kaya nga nadyan siya eh. Nagsasabi ng problema. Hindi sa Diyos. Sa iba. Tapos yung problemang yun, kumalat na. Pag sinabihan tayo ng problema, wag ilagay mo at ipag-pray mo. Hindi yung tatatatat. Mahiya ka. Nagtitiwala sa iyong tao. As i-chichismus mo. Walang ganong Kristiyano. Hindi ako galit. Ako'y nakatawa. Huwag po natin gawin yun. Kasi pag ginagawa natin yun, ang nasisira ay ang Panginoong Sus. Dahil siya yung namumuhay sa atin, tapos ganun ka. I-chismis mo ay ang salita niya. Alam mo ba, nung ako'y nakatanggap sa Panginoon, nagbago ang buhay ko. Ganon! Bakit? Sasabihin ng yung isang M. Bakit? Aba, ay siya yung source ng buhay ko eh. Sabi niya sa John 3:16 eh. Oh, ganon ang gagawin natin. Hindi yung buhay ng may buhay. Hindi pa nakontento, itataas pa yung satellite at gusto sa buong aba. Ano ka? Channel 7? Ano ka? Radio station or TV station? Ibo-broadcast mo. Ipanalangin natin yun, yung mga ganon. Pag may mga problemang nagtitiwala sa atin na sabihin, pray. Sige kapatid, let's pray. Kneel down and then siya ay hindi natitinig. Sabihin mo ganon. Siya ay matatag. Puno ng pag-ibig at pagmamahal niya sa mga taong lumalapit. Ay di natulungan mo pa siya. Tumanggap ngayon siya sa Panginoon. Nakapag-evangelize ka na. Dahil doon kasi po ang isang tao na nagsasabi ng problema, yan ay talagang mabigat na, yan ay wala nang masuutan yan. Samantahin natin yung gano'n, i-share mo na agad ang salita ng Panginoon. Kapatid, ito ang solusyon. Our God is full of love. He is our God na hindi nagbabago. Edi, kasi ang isang tao, pag sukol na yan sa problema, kaya nga yung iba, nagpapakamatay na. Kasi wala na. Kung ikaw yung nagsabi, edi samantalahin mo. Huwag yung ipag-chismisan mo pa. Ipag-chismis mo, ay tumanggap siya, thank God, yun. Declare mo yung ginawa ng Diyos sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung may hari, hindi na alipin ang magdidesisyon. May hari na eh. Siya yung magdidesisyon. Ang trabaho ng hari ay mag-protekta, mag-provide, at magplano. Ay tayo ba'y ano? Baka may magkamali magsabing, Pastor Harry, ba? Tayo po'y alipin.
alipin tayo ng Panginoon na kung saan ang nais ng Panginoon ay siya yung naghahari sa buhay natin. Ang trabaho natin ay magtiwala at sumunod. Tayo ay talagang yung pagtitiwala, naiilagay ba natin sa puso natin yung pagtitiwala kay God? Subukan nyo. Sa susunod na ako gagamitin, tatanungin ko kayo. Sa pagtitiwala nyo sa Panginoon, ano yung nangyari? Kasi yan yung, di ba sabi, narinig ko sa na ang hirap magtiwala sa isang tao. Yun ang di ba? Meron naman sabing, nagtiwala ako sa kanya ng buong buo. Pero ang nangyari, pinalaban ako. Ay mali yung pinagkatiwalaan mo. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus ng buong buo. At siguradong mapapahiya ka ba? May maririnig ka ba sa Kanya? Wala. Ibibigay pa niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pag nagtiwala ka sa tao, sablayan. Nasabi ko sa iyo. Ang tao nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, imbes na sabihin, kaya ko ito, sabihin natin na, Panginoon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Di ba? Magandang pakinggan. Kasi yung sasabihin, kaya ko ito, may ganang tao eh. Taas ng pride. Di na nahiya. Akala mo siya yung lumalang sa sarili niya. Sabi, kaya ko ito. Alam ko, walang ganun dito, ha? Ang kailangan ng Diyos, magpakababa. Magpasakop lagi. Kahit sa trabaho natin, huwag natin gagawin niya. Kung ikaw may superior, okay. Kasi, ang sabi ng Panginoon, lahat ng nasa lupang may authority ay dapat natin sundin. Hindi yung sasabihin, hindi, kapantay ko lang yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Aba, hello. Pahiya ka sa sarili mo, ikaw ay namasukan din doon sa sasabas, hindi ka magpapasakop doon sa superior mo, sa boss mo. Kaya kinakailangan lagi tayong magpasakop. At tapos na. Aplikasyon naman. Ito na. Or pagsasabuhay. Ayan. On time. On time yung ating thanks God. Ano yung parte ng buhay mo na gusto mong hawakan uli? Kasi baka ano yung nasa sa isip mo? Yung bang parang ikaw na uli yung nasusunod sa buhay mo. Number 1. Sa takot, alalahanin mo, mas mataas ang trono ng Diyos kaysa sa problema mo. Number 2, sa pag-alala, kung naghahari siya sa lahat, kasama na doon ang bukas mo. Tama ba? Kaya huwag ka mag-alala. Sabi ko sa iyo kanina, ang bukas ay hindi natin alam. Ang Panginoon ang pagtiwalaan natin at alam niya
ang direksyon ng buhay mo. Pangatlo, sa panalangin, lumuhod ka hindi para magreklamo, kundi para kilalanin siya at sabihin ikaw ang hari o Diyos ng buhay ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ngayon, huwag nating kalimutan ang tatlong katotohanan na kung saan ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ang naghahari sa lahat. Sakop ng Diyos ang lahat. Kaya huwag mo sabihin, hindi, ako ito, ganito. No. Lahat sa mundong ito ay ang Diyos ang may kapangyarihan. Let us pray. Panginoong Hesus, patawad po ng kung sa minsan inaagaw ko muli ang trono nyo sa buhay ko. Ngayon po, sinusuko sa inyo ang lahat-lahat. Ikaw ang maghari sa isip ko, sa puso ko, sa pamilya ko, sa kinabukasan ko, at sa aking mga mahal sa buhay. Tulad ng sabi nyo sa awit 103 verse 19, ikaw ang hari magpakailanman. Sa buhay ko, ito po ang aking laging panalangin na pangunahan po ang buhay ko. I-lead mo po ako sa iyong nais, sa iyong way. Dahil Lord, ang salitang pagtitiwala, ito po ay may katagumpayan at may direksyon ang buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Sabi po kanina doon sa sinabi ni Pastor, sa God says reign over all. So, doon pa lang pwede na tayong umuwi. Amen. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa ating tithes and offering. Meron na po akong isi-share sa inyo na makikita po natin sa book of Luke chapter 16 verse 10. Ang sabi po dito ay, if you are faithful in the little things, you will be faithful in the large one. But if you are dishonest in the little things, you would not be honest with the greater responsibility. So, dito po ay tinuturuan, tinano po dito yung maging good steward po. Yung pinaka-point po ng verse na ito ay tinuturuan ng pagiging tapat po natin sa mga maliliit na bagay. No? Kasi ang pagiging tapat sa maliit na bagay ay nagiging reflection po natin, nagiging reflection po natin ng kakayanan para po sa mga malalaking bagay na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. So, since na maaga si Pastor natapos, bigyan nyo lang ako ng kahit konting minuto lang. Mag-storytelling muna tayo. So, meron po sa isang kwento, mayroong dalawang pamilya. So, mayroong tatay at saka mayroon siyang dalawang anak na lalaki. So, may kanya-kanya sila pong buhay. Yung dalawang anak po ay pareho silang mga farmers. Isang araw, pumunta yung kanilang ama sa kanilang bahay. At may dala-dala po siyang
tagi-isang sakong palay. Isang bag na palay. Siguro mga isang kaban po siguro, hindi ko lang sure. Unang-una po niyang binigyan yung kanyang anak ng panganay. Binigyan niya ng isang kabang palay para po itanim. Bago ko pala makalimutan, yung dalawang anak ay pinagamit ng tag-isa-isang hektarya. So, ibig sabihin, mayroong lupain ng kanilang ama na pinagamit doon sa dalawa niyang anak. So, tag-isa-isang hektarya po sila. So, at that time, dinalan po ng tatay yung kanyang panganay ng isang sakong palay para po itanim. So, parehas silang nakatanggap ng tag-iisang sakong palay para itanim, pero hindi po parehas yung kanilang reaksyon. So, yung panganay, nagiging thankful po siya sa kanyang tatay. Sabi niya, Papa, salamat, mayroon akong itatanim. Pero yung anak, ano ba naman ito si Papa? Isang sakong palay lang. After that, 3 months later or 4 months, oras na ng anihan. So, ngayon, pumunta yung tatay doon sa bunsong anak muna. Nagbisita siya. Nung nakita ng tatay yung kanyang bunsong anak, walang ani. Kasi imbis na itanim niya, kinain niya. Tinago niya, then after that, kinain niya. So, sabi niya sabi ng tatay sa anak, anak, kumusta? Anong balita? Sabi ng anak, pa, sorry talaga pa. Hirap ng buhay pa eh. Walang ani, sabi niya. Tapos, nalungkot yung tatay sa ginawa ng anak, sa sitwasyon ng anak. So, in shortcut, pumunta na naman yung tatay doon sa panganay. Sabi niya, nasa ano pa lang, hindi pa nakapagkumusta yung anak sa kanya. Sabi niya, Pa, ito para sa iyo. Sabi ng panganay, yung palay na binigay mo ay nag-ani ng 20 sakong palay. So, ito sa'yo. Ibabalik ko sa'yo ang kalahati. Tuwang-tuwa ang kanyang ama. Ang sabi ng anak, ibabalik ko sa'yo ang kalahati. Tapos, ang iba po ay bibigyan ko rin yung iba. So, grabe, yung pasasalamat ng anak, ng ama sa kanyang anak. No? Kasi pinahalagahan ng anak yung palay, yung binigay ko sa kanya. So, dahil doon sa ginawa ng bunso sa lupa, kinuha ngayon ng tatay yung lupa at binigay doon sa panganay. Sabi niya, anak, sige, dahil maingat ka, pinahalagahan mo lahat, ikaw ang gagamit ng isa pang hektarya. So, isang hektarya nagiging 2 hektarya. So, yung isang bag ng palay ay nagiging 20 kasi kinuha na tatay, binalik sa kanya. So, in application po, dito po ay tinuturuan po tayo paano po maging good steward sa mga bagay na sa ating kamay. Okay? Pag sinabi po natin steward, sino po ang nagmamayari ng mayroon tayo? Yung sabi kanina na ating pastor, sabi po doon ay ang lahat po ay sa Panginoon at tayo po ay taga-pamahala lamang. Yung suot-suot mo ngayon, yung trabahong pinagkukunan mo ng mga resources mo, yung lakas mo, at kung ano-ano pa. Yung business, wala pong atin dyan. Kay Lord po yan lahat. Ipinagkatiwala lang po yan sa atin. So ngayon po mga kapatid, yung sinabi po kanina sa mensahe ni Pastor, tiwala. Kapag tayo po ay natutong magtiwala sa Panginoon, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yung financial na hawak-hawak natin ngayon, kapatid, 20 pesos ay 20 pesos. So, 1 BD lang to. Lord, papaano ba ako maging faithful dito? So, in short, diyan natin makikita
kung ang tiwala ba natin sa Panginoon? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon o nagtitiwala tayo sa tinggiding na sa wallet natin? So, pinapakita dito ang pagtitiwala. Okay? Surrender, obey, and trust. Pag tayo po ay natuto magpasakop ng lahat ng mayroon tayo, finances na mayroon tayo, sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon, conviction, magtiwala sa Kanya, makikita natin kung gaano ka-faithful at kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Minsan kasi mga kapatid, hindi natin makita yung kagandahang loob ng Panginoon dahil tayo mismo ay ganon. So, this morning po, I encourage everyone na practice po natin yung trust natin kasi pag ang tiwala natin ay bigay natin sa Panginoon, makikita natin kung gaano po siya ka-faithful. Mas lalo pa po niyang ibubuhos sa inyo, sa atin, ang kanyang pagpapala. Take note po, ang pagpapala ay hindi lang po pala pera. Okay? Maaring peace of mind. Okay? Maaring wisdom. So, yung 10 billion ninyo, yan na lang yung natira sa wallet ninyo. Pero paglabas ninyo, hindi mo alam, binigyan ka pala ng Lord ng wisdom paano po magkaroon ng extra income. Amen pa? So, palakpakan po natin. Okay, let us pray po. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa mga message for today, O Lord God. Lord, we thank you, Father, kasi ikaw po ang Diyos na nagmamayari ng lahat. May-ari ng lupa, langit, Panginoon, at ng lahat, Panginoon, ng nasa mundo, O Lord God. Even, Lord, ang buhay po namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na siyang lumikha po sa amin, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pag-provide mo, Panginoon, ang needs ng bawat isa, O Lord God. Lord, sa umagang ito, we pray, Panginoon, na turuan mo pa po kami, Lord, paano magtiwala sa iyo, na kahit sa sitwasyon, Lord God, na walang-wala kami, O Lord God. Thank you, Father, for everything, Lord, na ginawa mo po, Panginoon, at gagawin mo pa po, Panginoon, sa aming buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinasalamatan sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Ikaw ang gusto ng ako. Kalipayon ng nagpanan. Buwabot pa ang problema. Wala'y mahika kahit lang. Wala'y mahika kumpara sa iyong buhay. Kung saan man kalayo ang langit,
hawak puso.